Lumipad ang tingin ni Laurel sa may entrada ng lanay kung saan nakahayo ng mga mata ni Ronan. Ang mga bagong kasal lang natatanaw niya roon. May 3 kasama, isang matandang babae at 2 tila magkasintahan dahil nakaakbay ang lalaki sa babae. Hindi maaari, muling usal ni Ronan. Tiningala niya si Ronan. Bakit ba? No, nothing, sagot agad nito. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Laurel na tila ito makakawala ng mapunang sa kanila ang tungo ni Arthur at ng kasama nito. Ang mga bagong kasal at ang lola Fenitoy nasabit ng batiin ng mga kakilala. Hay insan, batay ni Arthur na nakangiti. Bakit hindi ka sumama sa picture taking? Tumikhim si Ronan. I'm picture shy. Hello Ronan, bati ng babaeng kasama ni Arthur. Nasa mukha nito ang pagkabigla. Kumawala mula kay Arthur at nilapitan si Ronan at hinagkan ito sa mga labi. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Laurel na biglang nakadama ng pagkailang. Si Ronan ay sandaling natigilan. Hindi inaasahan ang ginawa ng babae. Banayad na iniwas ang mukha upang ang dampi sa mga labi nito ay hindi na magtagal. Humakbang paatras, hawak pa rin sa kamay si Laurel. Good to see you, Mia, wika nito. Hindi ko alam na kasama ka. Hindi sinabi ni Arthur. Akala ko'y nasa lipa ka, wika ng babae na lumabi. She must be in her early 20s. I wouldn't miss my Tito Jerry's second wedding, wika ni Ronan. Nilingon si Laurel. This is my girl, Laurel. Sweetheart, meet Mia, a friend, and my cousin Arthur. Anak siya ni Tito Jerry. Hi! Naka-freeze na ang ngiti ni Laurel. Hindi niya alam kung kaninong kamay ang nanginginig, kung sa kanya o kay Ronan. She raised her free hand dahil kinamayan siya ni Arthur na sa pagtataka niya ay biglang naglaho ang ngiti sa mga labi. Ganoon din si Mia na halos tumango lamang sa kanya. At muntik pa siyang mapasinghap ng pakawalan ni Ronan ang kamay niya at lumipat ang kamay nito sa bewang niya, possessively pulling her close against him. Anong rule na nga ba iyong hindi siya pwedeng hawakan man lang nito? Tumatakbo sa isip niya iyon subalit hindi makapanatili. Nice meeting you, ani ni Arthur sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ito sa babaeng nasa tabi. Girlfriend ko naman, si Mia. Really? Ani ni Ronan kasabay ng pagtaas ng kilay. A year ago, classmate sila ni Mia sa SIC at hindi itinatago ni Mia ang damdamin nito kay Ronan. Nakakapagtakang naging girlfriend agad ito ni Arthur. So, paano yan? Inilugtong nito sa pinsan. Napakakibit balikat lamang si Arthur. Lumaylay ang mga balikat. Napatingala si Laurel kay Ronan. Anong ibig sabihin ng tanong na iyon ni Ronan kay Arthur? At nang ibaling niya ang tingin kay Mia ay nakita niya ang misteryosong ngiti sa mga labi ng babae na sinusukat siya ng tingin. Enjoy around guys, ani ni Ronan sa pinsan at kay Mia. Eating time, kanina pa kami gutom eh. Sabay na tayo kung ganoon, nakangiting sabi ni Mia. Tumabi kay Ronan at ikinawit ang braso sa braso nito. Pahiram muna ng boyfriend mo ha, Laurel. Then she laughed. I mean, change partners muna. Sinulya pa nito si Arthur na biglang nailang. Subalit matamis na ngumiti si Laurel. At bago pa mahatak ni Mia si Ronan patungo sa buffet table ay kinawit niya ang braso sa kabilang braso ni Ronan and smiled too sweetly. Oh, I'm sorry Mia. Hindi ako nagpapahiram ng boyfriend. I'm just too possessive para dyan at ayoko rin ng changing partners eh. Nakita niya ang pagtalim ng mga mata ni Mia at agad na bumitiw. Hinila si Arthur kasabay ng kibit na mga balikat. Si Ronan ay nakangising niyuko si Laurel. I like that. Possessive ha? Umirap siya. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ayoko lang magmukhang tanga. Ako ang girlfriend mo kunwari tapos ibang isasama mo sa pagkain. Ano siya? Okay. Natatawang sabi ni Ronan. Ang haba ng litanya mo, miss. Don't you dare. Banta niya.
Humagalpak ng tawa si Ronan at hinila na siya patungo sa mahabang mesa. Hustong natapos kumain sina Ronan at Laurel nang may lumapit na matandang babae sa kanila at inakbayan si Ronan. "Ronan, iho." She planted a huge kiss on his cheek. "Gran." Tumayo si Ronan at hinila ang isang upuan para sa matandang babae. The old woman was wearing a maroon velvet dress and she had a multicolored scarf around her neck. At sa tingin ni Laurel ay nasa early 70s nito ang matanda. Her hair dyed in red mahogany. "At sino ang magandang dalagitang ito, Ronan?" Binalingan ng matandang babae si Laurel. "Gran, si Laurel." Pagpapakilala sa kanya ni Ronan. "Laurel, my grandmother. She's my mom aunt." "Nice meeting you, ma'am," ani ni Laurel at ngumiti. Humagod ang tingin ng matandang babae sa kabuuan ni Laurel. Their yummy eyes sparkled. "You have a lovely dress, dear, and your hairstyle remind me of Susan Roses when she was 17. "Oh, thank you," ani ni Laurel. Wala siyang ideya kung ano ang itsura ni Susan Roses noong 17 ito. Pero ngayon niya ipinagpapasalamat ng lubos na pinagkakaabalahan niyang mag-ayos at magbihis. "So my nephew had someone special but never told me about it." "Ronan doesn't. At least not after 6 o'clock tonight." Matabang na sagot ng isip ni Laurel. Sa halip ay magalang niyang nginitian ang matandang babae. Tumayo ang matandang babae at agad na namewang. At sa kunway nagagalit na tono ay hinarap ang apo. At ganon din si Arthur. "Anong nangyayari sa inyong dalawang magpinsan? Nahihiya ba kayong ipakilala ng diretsyo ang nagagandahan yung mga girlfriend?" "Gran naman," apela ni Ronan na hindi malaman ang isasagot. Hindi naman ito kailangang ipakilala si Laurel na girlfriend sa lola nito o kahit na kanino. Si Arthur lang naman ang dapat nitong papaniwalaing girlfriend dito, si Laurel. At tiyak nitong ganoon din si Arthur na sa kanya lang ipinakilala si Mia bilang girlfriend. Pikhim ni Laurel. "Biglaan naman po kasi but he meant to tell you about us, that I'm sure. In fact, kanina pa niya kayo hinahanap pero nagyayaho akong kumain." Narinig niya ang maluwang na buntong hininga ni Ronan sa sinabi niya. "My nephew's still young, iha, 21, wika ng matandang babae nang ngilitian siya. "And I'm sure you must be in your teens still. Pero saan pa nagsisimula ang pag-ibig kundi sa kabataan? Isang araw, napaka-normal lang buhay mo. And then the next it hits you like a bullet train." "Hindi bullet train, stop sign." Pinigil ni Laurel ang sariling huwag matawa. "You should ask Ron and tell you his parents' love story there. My niece Lacey was 15 when she fell in love with Rigo." "Oh, Gran," protesta ni Ronan. Yumuko ang matandang babae kay Ronan at bumulong. Mas maganda siya kaysa girlfriend ni Art. Hindi alam ni Laurel kung sinadyang iparinig sa kanya ng matanda iyon ng bulong daw eh. Malakas naman ang tinig. Hinarap niyang muli si Lola Pe. "Tell me, Laurel, do you find my grandson irresistible?" Sinabayan nito iyon ng kindat sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay napangisi ang dalagita. Makahulugang sinulyapan si Ronan. "Oh, sure. Of course," nasisiyahang wika ng matanda. "Dalawa lang ang apo kong lalaki at pareho pang mababait. But Ronan is the most terrific grandson a grandmother could hope for." "Of no shoes, you mean?" ang isip niya. Subalit sa halip ay, "I'm sure he is. He sure is a disciplined young man and a hard worker for that matter." Sa kabila ng katotohanang hindi naman. "Gran," putol ni Ronan sa sasabihin ng matandang babae. Tumayo at hinawakan sa kamay si Laurel. "We were just on our way to the dance floor nang dumating ka." At kasalukuyang tinutugtog ang paboritong awitin ni Laurel. "We hate to miss it." "Of course," bulalas ni Lola Pe at sandaling ikinilang ang tenga sa dakong pinanggagalingan ng awitin. Pagkatapos ay tumingin kay Laurel, approval in her eyes. Bihira sa mga kabataan ngayon ang gustong ang lumang awiting, iha.
Now go right ahead. Huwag niyo akong intindihin. Itinaboy nito ang dalawa. At Laurel, maaari tayong mag-usap mamaya ulit ha? Yes ma'am. I hope not. Bulong ni Ronan at hinila na sa dance floor ang dalagita. So tell me, paano mo nalamang favorite ko ang kantang ito? Tanong niya. Pumapailan lang ang Little Things Means a Lot. Umangat ang kilay ni Ronan. Hinapit siya sa bewang at sinimulang isayaw. I had no idea. Sabi ko lang iyon para matapos na ang usapan niyo ni Lola. Kung hindi aabutin tayo roon ng 2 araw at hindi matatapos ang kwentuhan niyo. But she's nice. She is. Huwag lang magsimulang magkwento, walang katapusan yun. At natitiyak ko ibabalik niya ang usapan sa ayos ng buhok mo at kay Susan Roses at sa mga pelikula niya. Then Ronan laughed softly. Imagine, gusto mo pala ang kantang yan? Huwag mo akong pagtawanan, she hissed. Nagkataong walang alam ang mama na kantahin kundi ang awiting yan. Hindi kita pinagtatawanan, just curious. Hindi ikaw ang inaasahan kong magkakagusto sa mga retro songs. Nagkibit ang mga balikat si Laurel. Kapag kuway tumingala rito. So what's this all about? Anong ibig mong sabihin? Ronan asked, hoping na mali ang tinutungo ng tanong ni Laurel. Ito mismo. Bakit ko kailangang mag-pretend na girlfriend mo? Sa nakikita ko'y hindi naman kailangang magkunwari kang may girlfriend. At anong ibig sabihin ng pag-uusap nyo kanina ng pinsan mo? Obvious na pareho na kayong nagulat na pareho kayong may kasamang girlfriends. Hindi kumibo si Ronan. Humigpit ang kamay nito sa bewang niya. They moved slowly around the dance floor, swaying to the romantic strains of a love ballad. He pulled her a little closer as they squeezed past other couple. At nakakapagtakang hindi siya tinutulak palayo ni Laurel. Listen, sweetheart. Bulong ni Ronan sa tenga niya. Let's enjoy this dance and the song. I think I'm beginning to like your favorite song. Hindi maipaliwanag ni Laurel ang nararamdaman. All of a sudden biglang nagkaroon ng kahulugan ng mga lyrics ng awiting kinalakhanan niya. All of a sudden hindi niya gustong matapos ang awitin. At lalong hindi niya gustong mawala sa mga bisig ni Ronan. Higit sa lahat, she wanted to tiptoe and kiss him. What's happening to me? She asked herself. Marahil ay masyado lang natatangay ng paboritong awitin ng kanyang damdamin. Pero dahilan na ba iyon para gustuhin niyang halikan si Ronan sa sandaling iyon? The song ended subalit hindi agad siya pinakawala ni Ronan. Sa halip ay niyuko siya nito while she looked up and met his eyes. Wait a minute, Ronan. What did you do for me to feel this way? Paano iyan? I guess that makes us even. Ani ni Ronan mula sa likuran ni Art. Sandali nagpaalam siya kay Laurel na kausap na naman ang lola niya. Nagkibit balikat si Arthur. That means kailangan nating mag-isip ng panibagong pustahan. Anito. Nasaan na nga pala si Mia? Iginala ni Ronan sa paligid ang mga mata. Nitong huling magkita tayo wala kang girlfriend. Biglang-bigla ipinakilala mong girlfriend mo si Mia. Paano mo siyang nakilala ganong taga San Ignacio siya? Nakalimutan mo na bang ipinakilala mo siya sa akin a year ago nang magbakasyon ako sa inyo? Sa beach ninyo, remember? Oh yeah, naalala ko na. So paano mo siya napasagot? Nakangising tanong ni Ronan. Hindi niya mapaniwala ang madali nitong napasagot si Mia nang makita siya'y kumawala kay Arthur at hinagkan siya. We've talked for a while kung naalala mo. Patuloy ni Arthur, and I was interested with her really. At nasabi niyang sa Maynila siya nag-aaral na, taking up commerce sa PUP. Oh well, hindi mahirap hanapin ang schedule niya. Lumapad ang ngisi ni Ronan. Of course, if there's a will, nasan siya? Huminga ng malalim si Art, biglang naging uncomfortable. Nasa kotse, hinihintay ako. Gusto nang umuwi at sumakit daw ang ulo. Nagpaalam na sa papa at sa tiya Sally. I see. Siniko ni Arthur sa dibdib ang pinsan.
So, you really got a girl, ha? Hindi ako naniniwala sa'yo nang sabihin mong may girlfriend ka. Inisip kong darating ka ngayong nag-iisa. And Ronan, she's a real babe. She's beautiful. Hindi alam ni Ronan kung paano tatanggapin ang compliment na iyon para sa kanyang girlfriend daw. Kay Laurel. He just felt proud kapag nahuhuli niyang naglilingunan kay Laurel ang halos lahat. Tulad kanina sa kanilang pagsasayaw, may pakiramdam siyang nanananghili sa kanyang ibang kabinataan. Mga kamag-anak ng bride actually. You know what? I'm not totally convinced that Laurel's your girl. Bakit ba'y bigla-bigla naman? Untag ni Arthur sa pananahimik niya. You're crazy. Didn't you see us dance together? One dance sure. For all I know, you were just both acting. Then ask her. Inginuso niya si Laurel na nasa living room at kausap ng lola nila. Siyempre, alam ko na ang isasagot niya. Dahil iyon ang sasabihin ni Mia kung nagkataong tinanong ko siya, ganun ba? Dahil hindi mo totoong girlfriend si Mia. Umiwas ng tingin si Arthur. Kapag kuway, I've got an idea. Wika nito. Here's another deal. Nagyaya si Lola next Saturday sa bahay nila. Tea party. Gusto niyang makakwentuhan si Laurel at Mia. Kumunot ang noo ni Ronan. So what's the point? Mahirap para sa akin na yayain ulit si Mia, so there's your chance to win this bet. Kapag hindi ko siya napapayag next Saturday, paliwanag ni Art. Na parang madali rin sa aking yayain si Laurel? Humugot siya ng malalim na paghinga. It might take a major miracle. Pero anong malay niya? He could push his luck to the limit. Okay, deal. Aniya at inilahad ang kamay sa pinsan. Deal. Ani ni Arthur nang abutin ang kanyang kamay. Tinapik siya nito sa balikat bago tumalikod. Pinagbasda ni Ronan ang pinsan. Tama ba ang kanyang ginawa? Paano kung pumayag si Mia na sumama kay Arthur sa Sabado? Anong gagawin nila ni Arthur? Jack and Poy na lang? Pero sa tingin niya ay malabo nang mangyari iyon. Nakikita niya ang boredom sa mukha ni Mia kanina at hindi minsan niyang nakitang nakatitig sa kanya ito. Bukod doon, napuna na niyang nang magsimulang mabore si Mia nang hindi rito matuon ang atensyon ng lahat. Hindi ito sanay sa maraming tao kahit na nagpipilit. Hindi ang uri ni Mia ang tatagal sa ganitong uri ng okasyon lalo at sa palagay nito'y nauungusan ito ng ibang babae. Hindi tulad ni Laurel na palagay at kalmante. Kahit na nga ba umaarte lang itong girlfriend niya. Why? She could make money as an actress. She had the face and the talent. So alright, baka hindi na sumama uli si Mia kay Arthur. Si Laurel, sasama kaya uli? Nilingon ni Ronan ang kinalalagyan ni Laurel. Mapapapayag pa ba niya ang prinsesa? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.